Okay, dito tayo ngayon. Ba't nga ba tayo nandito? Dahil pag-aaralan natin o talakayin natin about refrigeration and air conditioning. Sa refrigeration and air conditioning, ang kailangan mo munang malaman ay o kailangan mo na may knowledge ka sa thermodynamics. Ganap ka ng mga reference mo. Meron ako dito thermodynamics. Pogi, di ba? At kahit may basahin mo lang ito, meron ka konting kalaman. Thermodynamics. O din, anong dapat pag-aralan? Ano ba ang meron sa refrigeration and air conditioning system? So, marami kasi ang air conditioning eh. Hindi lang yan domestic. Meron din tayong commercial refrigeration, air conditioning, cooling, saka air conditioning, heating and humidification. Humidification. Ano daw? Meron din naman tayong mga commercial air conditioning and chilled water system. Di ba? First vlog ko, kaya nakabahan ako sa sarili ko. At tingin ako dun. Kaya, pwede na ako nagkakape. Pero sarap siya. So, mag-start tayo sa refrigeration cycle. Itong first vlog ko, ano lang to, yung pinaka tawag doon, introduction lang siya. Introduction ng ating channel, Montidia TV. Gusto lang natin i-share ng ating mga kaalaman about sa refrigeration and air conditioning. Maraming pwedeng maging trabaho sa refrigeration and air conditioning. Pwede kang maging technician, AC and refrigeration technician. Pag domestic naman, meron dome rack matawag ng dome rack. Domestic refrigeration and air conditioning. Sa mga engineers, mechanical engineer lalo, sa mga estudyante, pwede kayong matuto dito sa channel natin. Mga engineer na nasa field na ng refrigeration and air conditioning, mga maintenance, mga owner ng refrigeration and air conditioning company. Dito, first vlog natin, ano lang dadaanan lang natin kung ano yung mga ating aralin. Ano yung ating mga tutunan. O ano yung dapat natin malaman about aircon and refrigeration. Ito sa refrigeration cycle, ganun din naman yan. Paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot hanggang sa mailo. Okay. Sa refrigeration cycle, dito ang compose lang naman yan ng compressor, condenser, throttling valve, tsaka evaporator. Ito, i-explain ko na lang ito sa next vlog natin. So ngayon, dadaan na lang natin ito, i-summary lang natin, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan malaman. Or dapat malaman or dapat
aralin, alamin kung ikaw ay nagbabalak pumasok sa refrigeration and conditioning industry. Ang gamit niya dito ay refrigeration. And then, dito gumamit siya ng TXB. Ganyan lang, refrigeration cycle. So, dapat maging familiaris ka rin dito sa tinatawag na pH diagram. Kasi dito mo makikita conditions, refrigerant, kung nasa gas side siya, kung mixture, which is the gas and the liquid. Pero hindi ko muna ito i-explain sa inyo kung ano. So, briefly explanation, meron niyang saturation line. Go muna kasi ito pinapakita ko lang kasi masyado ang kahalaga nito, makikita mo yung condition ng isang refrigerant. Meron yan, may makikita mo dito yung mga temperature niya, yan kulay pula, yung entropy niya, yung pressure niya, yung enthalpy niya. Ano lang ang meron sa pH diagram. Mahalaga din yan. Dapat familiar kayo dyan. Lalo na sa mga estudyante o sa mga nag-aaral ng refrigeration and air conditioning. Ito naman ito na sa air conditioning to. Itong chart na ito ay tinatawag na psychrometric chart. Ginagamit ito para malaman mo yung properties ng air. Doon dapat familiarize ka dito o alam sa mga mga designer, kailangan alam nila to eh. Mga designer, so nandito lahat yan. Meron niyang dry bulb temperature, meron din yung saturation line, enthalpy. So, meron din dew point temperature. Ito paborito ko to yung dew point temperature. Di ba yung masyadong explain ito sa inyo? Production ba lang ito? So, dito yung magtatagpo natin. Dito yan malalaman mo yung comfort zone. Ito mahalaga to kasi dito, yun nga, ulit ko, kailangan ng properties ng air. Magamit ko sa mga pag-design. Comfort, cooling, air conditioning. Ito talaga ang gamit sa air conditioning. Air conditioning means condition niya yung air. So, paano malalaman kung nasa condition yung air o hindi mo alam psychrometric chart. So, yan, kasama yan sa libro ng thermodynamics. Nandiyan yan, mga basic lang. So, alamin nyo yan, aralin nyo. So, next thing is the electrical. So, ito meron ako ditong electrical diagram.
Ito yung mga old school na diagram. Purely electrical ito. Ayan. Ito din, halagang bagay din itong electrical, lalo na sa mga technician. Kapag favorite ng mga technician ito, lalo na yung mga board, mga PCB board. Ito na yung mga old school na electrical dial. Pero ito, mas maganda aralin ito. Kasi dito ka matututo eh. Kaya marunong kang bumasa ng electrical diagram. Yan, marunong kang. Ito low voltage side to kasi may transformer siya. Compose siya ng compressor, circuit 1. Circuit 2, meron din siyang conductor, fuse. Ganyan lang. Fan motor, conductor, fuse. 3-phase pala ito. Gumamit ng transformer. So, kadalasan naman ng mga control, mga low voltage yan eh. Lalo na sa mababa ng voltage. Minsan meron, kung convert na nila sa DC o mas. Pero ganito lang yan. Marunong ka dapat mag-troubleshoot na ito. More on relay lang ito eh, yung ano niya, yung mga control niya. Yan po, sa isang circuito, nandyan yung high pressure side, breeze control, coil. Ito yung base monitor at 18. Temperature freeze relay. Yan lang. So, dapat marunong ka mag-troubleshoot na ito. Dapat may understanding ka sa basic electrical. Dito, tatarakayin din natin dito yung mga controls. To mechanical type controls, to mechanical to electrical type. Hindi pa electronic type. Diyan, may mga controls din naman siya ng mga so, dadaanan lang din natin yan. Hindi ko muna ma-explain sa ulit. Kung explain ko sa introduction, medyo matagal paliwanagan ito. Explain natin yung mga pump down, yung paano yung sequence of operation ng system na ito. Nahirapan din akong aralin ito noon kasi nagka-moron mechanical ako. So, kahit pa paano, alaman natin. O, tiyaga lang. Kumuha ka ng basic electrical. Kung eksperyensado na kayo, sa eksperyensado naman, basta alam nila i-troubleshoot itong mga controller. Sila naman ang electrical eh. Merong supply, merong load. Ito mga switches lang. So, dapat mabuo ang isang sirkito bago ma-trigger o ma-energize ito. Itong compressor. Compressor contactor yan. Yan lang muna. Meron na. Pagdating naman sa mga electronics,
Ito, ano to, board to ng remote ko. Basta inverter board ito. Ito, dito, kung may background ka sa electronics o kung alam, theory sa electronics, madali ka na lang mag-troubleshoot nito. Minsan naman may mga walang background, pero alam nilang mag-test ng mga components ng electron tulad ng resistor, yan, capacitor, transistor, diode, mga IC. Ganoon din naman ito. Nandito lang din yung parehas lang din sila ng doon sa mga old school na electrical dapat. Titignan mo dyan, yan, sample tayo. Dapat marunong ka rin magbasa nito or mag-troubleshoot. Basta alamin mo lang yung sequence ng operation. Basahin yung manual o kung mayroon mang manual. Tingin tayo dito. Yan ang ulad nito. Ito sa outdoor kasi indoor nga pala ito, board ng indoor. Electronics diagram. Dito tayo sa board ng outdoor. Ayan. Ganun din naman ito eh. Check tayo nito tayo sa mga sensor. Suction sensor CN171850. Ayan, dito lang. Ganun din naman ang takbo niya eh. Kasi medyo complicated lang ito. Kasi ang gamit niyang switch, mga switching ay mga ano na. Yan, transistor. Gumagamit na siya mga optocoupler. Pero ganun pa rin siya. Meron pa rin siyang source. Example meron pa rin siyang source. Tulad nito, source niya ay 15 volts. Meron siyang switching device. So, coupler. Yung ano niya, yung load niya dito yan. Yung kung ano yung ibabato nitong mga mga input yan. Mga sensor. Sensor nga ba yan? Sensor. Ambient, suction, temperature sensor. Kung ano yung ibabato niyan, i-communicate niya yung dito. Magbigay tayo ng isang linya. Hanap ko ng linya. Ito tulad nito. Ito. Pumunta siya sa system niyo. Sa IC. Diba? Ito may supply din yan. Yung supply niya. 5 volts ata ito. 5 volts. Yun lang. Hindi ko na masyadong pa rin ito kasi hindi ko naman din niya to. Pero alam ko kung paano mag-troubleshoot nito. Pero naman tayong tumingin ng mga electronics. Pero matrabaho ito. Mabusisi. Pero kung alam mo yung i-check mo. By the way, kagandahan pala nito. Yung mga electronics na ito. Meron na siyang mga error code. So, hindi ka na basta-basta maliligaw. Pag naligaw, pag halimbawa, sinabi ng error code niya ay IBM. Sabihin tayo sa IBM. Sample lang. Yan, problema ka sa IBM. Ito yung IBM.
Kung may lumabas dun sa error code ng IPM, may idea ka na kung saan ka pupunta. Either sa compressor, check mo yung compressor, check mo yung UBW niya, kung check mo yung winding resistance. Diba? Pagka-check mo sa winding resistance, okay man siya, check mo itong IPM. Kung may supply. Ilan ba ang supply ng IPM? Ayan, 15 volts. 15 volts. Ito siya dito. Volts siya. So, kung walang problema dyan, makita mo may supply, taka dito. Check mo lahat yan isa-isa. Check mo yung MOSFET niya. Check mo yung diode niya. Check mo yung mga capacitor niya. Resistor. Check mo yung rectifier diode ba to? Rectifier diode. Yan lang. Ano pa bang pwede niya? Kasi ano dito. Hindi mo naman kailangan alamin ito eh. Hindi mo kailangan kabisado. Basta alam mo lang paano mag-troubleshoot ng indoor, outdoor, paano mag-check ng mga, yung, paano mag-check ng error code, at kung saan ka pupunta, kung ano yung pupuntahan mo kapag nagkaroon ng error code. Dito, ang sample na to, or more electrical lang yan, electrical side dyan. Wala pa yan dun sa ano. Mamaya, pag check mo kung ano, palagay sa IPM o compressor problem. Hindi ka pa nag-check ng mechanical, sa mechanical side. Maliligaw ka rin. Ganun lang naman yun. Parehas naman sila ng trabaho. Dito dun sa sinakita ko sa'yo. Kasi maganda ba ako kayo? Yun lang, di ko na masyadong elaborate. Hindi ko din naman, ano to, hindi mo. Pero may alam tayong konti. Meron tayong bumasa ng konti. So, nga sana maralin ito. Ganun lang din siya. Ang galing lang. Ang galing ng ano, pinompak lang yung ulit ko. Yan. Itong electrical diagram na to na old school na. Dito lang din galing yung mga electronics na ito. Dito lang din nila kinuha yan. Dito lang din nila kinuha yan. So, ito yung una mong aralin para ma-appreciate mo ito. Itong electronics na ito. Dito ako nag-concentrate sa ganitong diagram. Ako nag-concentrate. Ito, hindi ko na masyadong gamit ito. Hindi natin masyadong gamit. Kaya na natin yan sa mga electronics. Diba? Ang ganda na ito. Narapan ako nito noon eh. Paano yung sequence na ito?
Ngayon mo malaman, ma-appreciate mo talaga siya. Amazing. Importante sa lahat na dapat alamin ay ang standard operation ng isang system. Hindi lang po ito puro electrical o electronics. Meron kasi tayong mga tinatawag na item na kailangan natin yang alamin kung ano ba ang item at paano i-evaluate ang high temp refrigeration. Meron din tayong tinatawag na medium temp. Meron ding tinatawag na low temp. Sa pag-evaluate naman ng high temp, ang babasihan mo lang dyan yung tawag na evaporating temperature. Ano ba yung evaporating temperature? Yan yung temperature ng evaporator mo. Evaporator coil. So, ang sample ng high temp ay yung air conditioning high temp yan. Pagdating naman sa medium temp, ang evaporating temperature niyan ay nasa 20 to 30 degrees Fahrenheit. So, ginagamit ito sa mga chiller. Evaporating temp niya ay 20 to 30 degrees Fahrenheit. So, ito may mga parameters yan. So, sa ako nag-i-tackle yan kapag dumating dito sa pinaka-topic na ito. Padaanan lang uli natin yan para malaman nyo lang kung ano yung aaralin o madadaanan nyo sa paghandaan nyo kung interesado kayo sa refrigeration and air conditioning. Meron pang isa is the low temperature. So, ang evaporating temperature naman yan ay nag-range sa negative 10 to negative 15 degrees Fahrenheit. Yan yung dapat marunong tayo mag-evaluate. Merong kanya-kanyang parameters yan. May parameters yan ng room temp. Ito, room temp. Yung return air mo. Yung tinatawag room temp o box temp. Sinasabi yung supply air. May temperature lang. Lahat puro temperature. Pag-uusapan natin dito pagdating sa evaluation. Ang pressure bihira lang kasi may katumbas na yan eh. Yung saturated temperature mo, may katumbas niya na saturated pressure. So, more on temperature ka na magbabase. Papakita ko sa inyo yan kung paano. So, yun ang evaluation mo, low temp, medium temp, high temp, dapat marunong ka mag-evaluate. Kung sa commercial, sa mga aircon, high temp yan. Sa mga freezer, low temp. Sa mga chiller, medium temp. So, ito dapat mo rin malaman kung paano pag-evaluate ng air-cooled
refrigeration. Meron din yan. May mga kanya-kanyang parameters yan. Sa air-cooled naman, chilled water, meron siyang dinagdag sa refrigeration cycle. Meron siyang isang slip kit for the water. Tubig ang dumadalo. Yan yung air-cooled. Sa water-cooled naman, evaluation ng water-cooled ganun din, meron din. Ang dinagdag lang naman, ang kaibahan na lang dito sa air-cooled. Ang water-cooled meron siyang cooling tower. Meron din yan. May mga evaluation din yan. Iba ba nila naman? May mga troubleshooting guide yan. Kung marumi na yung cooling tower mo, marumi na yung water cooled condenser mo, tube cell type yung kadalasan mga ganito. Cell tube. So dito i-brief natin dito. Kung sa water cooled na compose lang naman ng ano yan. Meron din siyang rattling wire. Meron siyang water cooled condenser. Meron siyang evaporator cooler barrel. Meron siyang cooling tower. Meron siyang pump. So meron din siyang air handling unit. Ito, pwede itong maging wall-mounted, cassette type, pwede yung floor-mounted, pwede din ceiling suspended, pwede rin ceiling concealed. Hindi lang, ito yung example ko lang dito yung ducted type para makita nyo yung kabuuan. Dito sa cycle na ito, refrigerant yan. Pagdating dito sa dalawa, circuit niya, distilled water yan. So, nagtapon niya dun sa ducted type ito. Commercial air conditioning. Ito yung natawag nilang BRB or BRF. Ang BRB o BRF para sa naman yun. Ang BRB, Variable Refrigerant Volume. Ang BRF, Variable Refrigerant Flow. Ang BRF ay meron siyang outdoor. Ito na yung mga bago naglabasan. Pinalit na ito sa mga chilled water. Mga BRF. Pwede kasi ito sa mga high-rise building. Pwede siyang yung piping niya hahaba. Madaling i-install. Hindi katulad ng chilled water. Ang na-explain ko sa inyo ano yung chilled water na ganito yun. So yan, meron siyang outdoor. Ayan yung outdoor niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Sampu yan. Outdoor. Ayan yung piping niya. Ayan yung piping. So,
piping, meron siyang, yung isang system na ito, sa isang system niya, meron siyang ilang ano to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na siyam pala. Siyam na indoor unit. Pwede siyang ano, yung ducted type. Yan, ducted type yan. Pwede din siyang wall mounted. Ayan. Pwede rin siyang cassette type. Pwede naman floor mounted. Pwede rin ceiling suspended. Sa ngayon, ito lang yung pinapakita dyan. Sa isang system, ito yung binubuo niya. Meron siyang isang indoor, isang outdoor, papun, siyam na indoor. Meron naman dito, isa ito rin. Ito yung isa ganito rin siya. Sa baba ng building. Isang indoor, sa isang system niya dito, meron siyang 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lang. Yan hina-highlights ko. Yan yung per system niya. Isang system, pangalawang system. May color red. Yung piping niya habang. Saka ito yung red net. Yung tawag na net niya. Yan. Yan yung BRF. BRF or BRB. O medical split type. So, dito tayo sa chilled water. Sa chilled water air conditioning chilled water naman, meron tayong water cooled uli, which is meron siyang chiller or cooling tower. So, water cooled naman, ay sa air cooled, wala siyang cooling tower. Yun lang ang pagkakaiba nila. So, dito tayo sa air cooled. Ito yung air cooled mo. Ito yung package type air cooled unit. So, papunta siya dito. Ito yung return, supply. Meron siya mga accessories. Merong pumps. Merong expansion tank. Air separator. Chemical pot feeder. Dito yung nilalagay yung chemical para dun sa acidity, yung pH niya. I-maintain dapat yung pH para yung mga piping hindi magkakaroon ng stain. Papunta siya sa mga AHU niya sa mga indoor. Yan, pwede rin siyang maging wall mounted. Pwede rin siyang maging cassette type. Pwede rin siya maging ducted type. At AHU. So, siyempre, dito sa ano niya, supply and return ng
indoor unit, meron niyang mga accessories. Yun yung mga accessories niya. Yung mga accessories. So, refrigerant 143J. Wala namang ganyan, pero sample ko lang. Tapos meron siyang evaporator cooler barrel. Shelf type din to. Siyempre may ahead. Meron niyang mga accessories din. Yung supply niya, tsaka return